Ang kapilya ay mainit, mas malamig pa rin kaysa sa mangyayari sa mga susunod na araw. At kung alam ko lang noon kung ano talaga ang darating, baka nagsalita ako ng mas malumanay o baka mas malakas. Hindi ko sigurado. Ang alam ko lang, noong linggong iyon, habang nakaupo ako sa maliit na silid sa likod ng altar, pinupunasan ang aking noo gamit ang lumang panyo, may kumislot sa dibdib ko na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi ka ba? Hindi rin takot. Parang may nagsasabing, Esteban, magiging iba ang araw na ito. Huminga ako ng malalim at tumayo. Mabagal na ang mga hakbang ko. Mahigit 70 na ako. Kilala ko ang sarili ko. Wala nang bilis, pero may natitira pang boses. At sa araw na yon, magagamit ko pa. Padre, puno na po ang simbahan, sabi ni Miguel, ang sakrist na parang anak ko na. Nakatayo siya sa pintuan, pawis at hirap huminga, parang nanggaling sa takbuhan. Puno, tanong ko, kunyari ay nagulat, pero hindi linlang ang kilay ko. Madalas namang puno tuwing linggo, ngunit may kakaiba sa tono ni Miguel. Opo, Padre. Pati yung mga hindi nagsisimbaan dun sila. At doon na ako napaigtad. Lahat, tanong ko. Tumango siya. Hindi ko alam kung bakit. Parang may pinapanood sila. Pinanood? Ako? Hindi. Hindi kailanman ako naghanap ng pansin. Kung minsan nga gusto kong hindi ako kilala ng sinuman para makapaglakad sa kalye ng tahimik. Pero ngayon parang may matang nakatutok sa akin, naghihintay ng kung ano. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Pagbukas ko ng kurtina patungo sa altar, sumalubong sa akin ang alinsangan. Naghahalo ang init ng araw at init ng katawan ng daan-daang tao. Ang simbahan namin sa Len ay luma, ang pintura sa kisam ay nagbibitak, at ang sahig ay may tunog kapag tinatapakan. Pero sa araw na yon, parang templo ng isang malaking lungsod. Punong-puno. Mga matatanda, bata, kalalakihan na hindi ko kilala, mga nanay na may dalang sanggol, at mga kabataang bihirang magpakita sa misa. Lahat nakatingin sa isang direksyon. Sa akin. Hindi ako komportabling titigan, pero umiti ako ng bahagya. Magandang umaga, mga anak, pabulong kong sabi, at ang ingay sa simbahan ay parang dagat na biglang humupa. Bago magsimula ang misa, tumingin ako sa gilid ng altar kung saan nakatayo ang Estuwa do Rosaryo. Luma na ito, may bitak sa balikat, at ang pintura sa manta ay kupas na. Pero mahal ito ng mga tao. Dahil para sa kanila, hindi lang ito bato. Hindi lang kahoy. Isa itong tahanan ng dasal, luha, at pag-asa. At sa puntong iyon, napansin kong may nakaukit na kakaibang katahimikan sa tingin ng ilang tao. Hindi ito pangkaraniwang linggo. Hindi ito simpleng homilya. May nangyaring masama kagabi. At oras ng pag-usapan iyon. Humawak ako sa pulpito at tiningnan ang papel na inihanda ko. Isang mahabang refleksyon tungkol sa Ebanghelyo. Sinulat ko ito ng 3 gabi. Pero habang hawak ko ang papel, para bang wala itong bigat. Parang hindi mahalaga. Tinabi ko ito. Narinig ko agad ang reaksyon mula sa ilang matatandang babae. Ay, naku, bulong nila. Alam nila, kapag tinabi ko ang papel, may mangyayaring hindi inaasahan. Mga anak, panimula ko at tumigil ako dahil parang may humigpit sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung luha iyon o galit. May kailangan akong sabihin. Hindi tungkol sa Ebanghelyo ngayon. May nangyari kagabi. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Tumingala ako sandali, hinahanap ang lakas. May nagbasag ng Estuwa do Rosaryo sa labas ng kapitbahayan. Napasinghap ang simbahan. Hindi ito tsismis. Hindi ito biro. Binaril, tanong ng isang lalaki sa harap. Hindi, sagot ko. Mas masama. Inilahad ko ang nakita ko, ang ulo ng estatwa na natanggal, ang pintura na binuhusan ng putik, at ang pader na pinintahan ng mga salitang hindi dapat sabihin kahit sa bulong. At doon ko sila narinig, hindi sigaw, hindi pagwawala, kundi mga hikbi. Mga inang tumutulo ang luha habang hawak ang sarili nilang rosaryong plastik. Tumayo ang isang babae sa unang hilera, si Donna Carmen, na nawalan ng anak dahil sa droga. Padre, sabi niya, nanginginig, bakit nila ginagawa ito sa atin? Ginagawa lang natin ang kaya natin para mabuhay. Hindi ako nakasagot agad. Tiningnan ko ang buong kongregasyon. Mga mata nilang naghahanap ng payapa, ngunit ang mundo sa labas ay nagingit-ngit.
Hindi nila sinira ang estatwa, sabi ko, mas matatag ang boses ko ngayon. Sinubukan nilang sirain ang tiwala niyong lahat. Pero hindi nila alam mali ang pinili nilang labanan. Doon, sa gitna ng katahimikan, napansin ko sila. Sa may pintuan, 3 lalaki. Nakatalungko sa pader, nakataas ang baba, at tila hindi nagdarasal. Tinititigan lamang ako. Walang galang, walang takot. Isa sa kanila, ang nasa gitna, mumiti. Hindi masaya, hindi magiliw. Para siyang nanonood ng palabas na alam niyang siya ang magdidikta ng ending. At doon ko naramdaman ang unang matalim na tusok ng panganib. Pero hindi ko pinakita. Nagpatuloy ako, kung may gustong manahimik tayo, mas lalo tayong dapat magsalita. Kung may gustong takpan ang rosaryo, mas lalo natin itong dapat buhatin. Nakita kong kumilos ang 3 lalaki. Hindi sila naglakad palabas. Hindi rin sila lumapit. Nanatili lang sila roon. Naghihintay. O nagmamasid. At alam kong hindi iyon magtatapos doon. Pumasok si Miguel sa gilid ng altar at pabulong na nagsabi, "Padre, tinitingnan ka nila. Kilala mo po ba sila?" Hindi, sagot ko. At ayokong makilala sila ngayon. Bakit po sila nandito? May dahilan. At hindi ako sigurado kung magugustuhan natin. Nagpatuloy ang misa na parang naglalakad sa lubid sa pagitan ng 2 gusali. Sa bawat dasal, sa bawat tugon, nararamdaman ko ang presensya ng panganib sa likod. Parang may malamig na anino sa batok ko. Pero sa dulo ng misa, may nadama akong hakbang mula sa loob ko. Hindi ko alam kung lakas ba yon o kabaliwan. When the final prayer ended, humingi ako ng katahimikan. Mga anak, sabi ko, tayong lahat sabay-sabay nating ipanalangin ang rosaryo. Hindi dahil natatakot tayo, kundi dahil may nagkamali ng inaaway. At doon dumaluyong ang tinig ng bayan. Aba, Ginoong pun ka ng grasya. Parang lindol. Parang alon. Hindi nila kayang patahimikin yon kahit na may 3 lalaking nakatayo sa pinto, nagingit-ngit at nakamasid na parang may binabalak. At habang nagdarasal kami, may isang pangyayaring nagpabago sa akin ng tuluyan. Isang batang babae, 8 taong gulang marahil, lumapit sa akin habang naglalakad palabas ang mga tao. May dala siyang maliit na imaheng plastik ng rosaryo, may gasgas pa sa gilid. "Padre," sabi niya habang kinakagat ang labi, "natatakot po ako kagabi. Kaya natulog ako na hawak to, hindi ako nagkaroon ng bangungot." Umiti ako at hinaplos ang ulo niya. "Hindi ikaw ang humawak dito kagabi, anak. Siya ang humawak sa'yo." At doon ko naramdaman halos parang hinawakan din niya ako. Paglabas ko ng simbahan, nalaglag ang puso ko sa nakita ko. Ang 3 lalaki. Nawala. Pero ang pakiramdam na hindi pa tapos ang lahat, naiwan. Kinagabihan, habang nagwawalis ako sa maliit na pasyo ng parokya, dumating si Donna Carmen, hingal, namumutla. "Padre," sabi niya, "may umiikot na mga lalaki sa simbahan. Hindi taga rito." Narinig ko ang isa sa kanila. Sabi niya, "Yung pari masyado nang maingay." Suminghot ako at pilit nang ngumiti. "Huwag kang matakot, anak." Pero nung gabi, habang nagdarasal ako sa harap ng banal na sakramento, may narinig akong tunog sa labas. Parang papel na inihagis sa sahig. Paglabas ko, may nakatiklop na liham sa pinto. Binuksan ko. 3 salita. Tumigil ay enay. Walang pirma. Walang pangalan. Pero alam ko na kung kanino galing. Pinulot ko ang papel. Dinala ko sa estatwa ng rosaryo sa loob. At habang inilalagay ko ito sa paanan niya, sinabi ko, "Kung gusto mo akong tumigil, inay, sabihin mo. Pero kung hindi, lakasan mo loob ko." Nilingon ko ang pintuan. Wala ng tao. Pero para bang may matang nakasilip pa rin mula sa dilim. At doon nagbago ang ihip ng hangin. Hindi ko pa alam, pero ang gabing iyon, ang mismong gabing iyon, ang magtatali sa akin sa isang tulay, sa isang ilog, at sa pagitan ng buhay at kamatayan. At magsisimulang gumalaw ang mga aninong matagal ng tahimik sa aming bayan. "Padre, may mga lalaking hindi ko kilala palakad-lakad sa labas ng simbahan." Bumuntong hininga ako habang tinititigan ang puting kurtinang bahagyang gumagalaw sa hangin. Madaling araw pa lang, at ang langit ay kulay abong-ab, hindi pa araw, hindi na rin gabi. Ang oras ng mga tanong na wala pang sagot. Nakaupo ako sa lumang bangko ng pasyo, hawak ang rosaryo, habang si Miguel, ang sacristan, ay nakatayo sa may pinto, parang batang hindi mapakali.
Miguel, mahinahon kong sabi, sigurado ka bang hindi lang bagong bisita ang mga yon? Umiling siya. Hindi po sila mukhang magsisimba, Padre. Nakasalubong ko isa sa kanila kagabi sa daan, sinundan niya ako ng tingin hanggang makapasok ako sa bahay. Hindi ko agad sinagot. Tumingin ako sa estatwa ng rosaryo sa gilid ng hardin. Wala sa kanya ang takot. Hindi rin niya kailanman tinuruan ang sinuman na umatras. Magdasal ka, anak, sabi ko sa wakas. Tayo'y hindi nag-iisa. Pero alam kong hindi iyon sapat. May bumubulong sa dibdib ko na ang mga araw ng katahimikan ay tapos na. Noong umagang iyon, habang naghahanda kami para sa misa, may dumating na sobre sa pintuan ng parokya. Walang pangalan. Walang sulat sa labas. Simpleng papel na mukhang minadaling ipuslit. Binuksan ko. At sa gitna ng simpleng tinta ay may mensaheng diretsyo. Mas mabuting tumigil ka na sa pagbanggit sa babaeng may rosaryo. Walang pangalan. Walang lagda. Pero mabigat ang mga salitang iyon, parang may humawak sa balikat ko mula sa likod. Hindi ito biro. Hindi ito pangkaraniwang galit. Isa itong babala. Hindi ko alam kung sinadya nilang sabihin, babaeng may rosaryo, at hindi prosaryo lang. Para bang gusto nilang iparamdam sa akin na ang iniinsulto nila ay hindi ang rebulto, kundi ang mismong ina ng Panginoon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa loob-loob ko ay nagdasal ako, hindi para sa sarili kong kaligtasan, kundi para sa kalinawan. Kung susuko ako ngayon, sinong magtatanggol sa kanila? Kinagabihan, dumalaw sa akin si Donna Carmen. Hindi siya kumatok. Bumukas lang ang pintuan ng opisina ko at pumasok siyang tila nagmamadali. Padre, sabi niya, halos hindi makahinga. May narinig ako sa tindahan. May nagtanong kung anong oras ang misa mo sa umaga. Hindi taga rito. Maiksi ang buhok. Malaki ang katawan. Parang sundalo. Sabi niya, kailan kaya aalis ang matandang pari na yon? Umupo ako, pinisil ang pagitan ng mga mata ko. Marami nang nagtangkang paalisin ako, Carmen, sabi ko, pilit na nakangiti. Pero matigas ang tuhod ng mga nagdadasal. Hindi ito biro, Padre, git niya. May masama akong kutob. Alam ko, sagot ko. Ako rin. Sa susunod na mga araw, mas lalong lumalim ang anino sa paligid ng simbahan. May mga lalaking palaging nakaabang sa labas. Hindi sila sumasama sa misa. Hindi sila nag-aalay ng kandila. Nakaupo lang sila sa gilid, nakataas ang mga braso, parang nagsusukat ng distansya. Ang isa sa kanila, napansin kong palaging may hawak na maliit na radyo, pero hindi ko kailanman narinig na bumukas ito. At kahit hindi nila ako kinakausap, ramdam ko ang kanilang mga tingin. Hindi ito mga tingin ng taong nagnanais magbalik loob. Ito ay mga tingin ng mga taong naghihintay ng dahilan para umatake. Ang mga tao sa parokya nagsimulang magtanong. Padre, may problema po ba? Padre, may bantang natatanggap. Padre, may balak po ba silang ipasara ang simbahan? Hindi ko sila sinagot ng. Pero hindi rin ako nagsinungaling. Walang simbahan ang nagsasara kapag pinoprotektahan ng panalangin, sabi ko isang beses sa isang matandang lalaki. Ang tanong, tayo ba ay tunay na nagdadasal? At sa gabi, habang mag-isa ako sa loob ng kapilya, sumasambulat sa akin ang bigat ng katahimikan. Ang mga kandila ay parang isang ilaw sa gitna ng isang makapal na ulap. At sa bawat rosaryong dinadasal ko, may kahilingan akong inuulit. Kung may kailangang magbayad, Panginoon, ako na lang. Huwag silang idamay. Dumating ang linggo. Akala ko magiging gaya ng dati. Mali ako. Nang magsimula ang misa, naramdaman kong puno ang simbahan, pero iba ang enerhiya. Hindi masaya. Hindi rin mapayapa. Parang lahat ng tao ay may hinihintay. At pagtingin ko sa pinto, nandoon na naman sila. Ang tatlong lalaki. Ngayon, hindi na sila tahimik. Isa sa kanila ay pumasok at naupo sa likod. Ang isa ay nakatayo sa pader, nagpapakilalang parang may otoridad. At ang ikatlo, ang pinuno, ay hindi umalis sa pinto, nakasandal sa poste, nanonood. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang homilya. Hindi ko maalala ang mga salita. Pero alam ko ang naramdaman ko, parang ako ay naglalakad sa bubog. Pagkatapos ng misa, habang naglalabas na ng mga tao, lumapit si Miguel sa akin. Padre, nakita niyo sila? Tumango ako. Gusto niyong tumawag tayo ng pulis? Umiling ako.
Hindi natin sila lalabanan sa lakas. Hindi ganon ang laban. Paano po kung dumating man sila para saktan ako, sagot ko, handa na ako. Pero kung lalaban tayo sa panalangin. Walang nakasagot si Miguel. Pero hindi ko rin inasahan. Alam kong kahit siya ay takot. Kinagabihan, habang nagdarasal ako mag-isa, may narinig akong yabag sa labas ng kapilya. Mabilis, sunod-sunod, parang hindi nag-aalinlangan. Bago pa ako makagalaw, bumukas ang pinto. Pumasok si Donna Teresa, ang pinakamatulunging babae sa buong baryo. Padre, patawad po kung ginulo ko kayo, sabi niya nanginginig. Ano po yon, Teresa? Ang kapatid ko po may sakit. Hindi na halos makahinga. Sabi niya, gusto ka raw niyang makausap. Ngayon daw. Napatingin ako sa krusipyo sa altar. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang nangangailangan. Umiti ako. Tayo na, Teresa. Baka ito ang huling hiling niya. At kung bukas ang puso niya sa huling oras, tiyak na naroroon ang may hawak ng rosaryo. Hindi ko alam. Hindi ko akalaing ang gabing iyon, ang pagbisitang iyon, ang simpleng hiling ng isang may sakit, ay magiging simula ng isang bagay na hindi nababalik sa dati. Ang daan ay maalikabok, makipot, at halos wala nang dumadaan dito mula pa noong isinara ang kalsadang malapit sa bukid. Pero ito ang pinakamabilis na ruta papunta kina Donna Teresa. At sa gabing iyon, mabilis ang kailangan. Nakaupo si Teresa sa tabi ko sa harap ng lumang sasakyan ng simbahan, isang puting pick-up na halos ayaw na magpaandar sa unang susi pa lang. May hawak siyang puting panyong basa sa pawis. Pasensya na po talaga, Padre, mahinahon niyang sabi. Hindi ko po alam kung sino pa ang lalapitan ko. Tumingin ako sa kanya. Anong nangyari sa kapatid mo? Hindi na po siya makatayo. Nahihirapan huminga. Ayaw na pong kumain. Pero Padre, tumigil siya at napatingin sa bintana. Hinahanap ka po niya. Paulit-ulit. Anong sinasabi niya? Gusto kong makausap si Esteban bago ako mamatay. Hindi ko pinigilan ang luha sa mga mata ko. Si Salvador. Ang kapatid ni Teresa. Isang dating miyembro ng grupong rebelde na lumayo sa simbahan matapos masangkot sa krimen, maraming taon na ang nakalipas. Hindi kami muling nag-usap mula noon. Hawak mo ba ang langis? Tanong ko kay Teresa. Tumango siya at iniabot ito mula sa maliit na bag. Kinuha ko rin ang rosaryong palagi kong ginagamit sa paggabay sa mga lumulubog. Naramdaman ko ang bigat nito sa palad ko. Hindi ito ordinaryong gabi. Pumasok kami sa makitid na bahagi ng daan. Ang paligid ay madilim, tanging headlights lang ng sasakyan ang nagbibigay liwanag sa mga damot puno sa gilid. Tila walang ibang tao sa daan. Tahimik. Nakakatulig ang katahimikan. Padre, mahina ang boses ni Teresa. Kanina, habang nilalagnat si Salvador, may binulong siya. Akala ko bangungot, pero malinaw ang sinabi niyan. Anong sinabi? Nandyan na sila. Hindi ako sumagot. Baka deliryo lang. Baka hindi. Ngunit nang marating namin ang pinakagitna ng daan, bigla akong napapreno. Isang malaking truck ang nakahambalang sa gitna ng daan. Wala itong ilaw. Wala ring tao sa paligid. Nakatagilid ito sa mismong daan, walang puwang para lumusot kahit anong sasakyan. Ano to? Tanong ni Teresa, napapasandal sa upuan. Pinatay ko ang makina. Naramdaman ko agad ang tibok ng puso kong bumibilis. Walang katao-tao. Walang galaw. Pero naroon ang presensya. Isang malamig na aninong dumarapo sa balikat. Manatili ka sa loob, utos ko kay Teresa, habang dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Dinala ko ang rosaryo sa bulsa, at hawak ang langis sa kabilang kamay. Lumapit ako sa harap ng truck. Sa likod nito, madilim. Hindi makita ang dulo. May tunog. Malambot. Gumagalaw. At mula sa dilim, may tatlong lalaki ang lumitaw. Hindi ko na kailangang tanungin kung sino sila. Magandang gabi, Padre, sabi ng isa, ang nasa gitna. Siya ang lalaking nakangiti sa akin sa simbahan noong nakaraan. Anong kailangan nyo? Diretso kong tanong. Hindi kami ang may kailangan. Kayo, sagot niya, sabay lapit. Kailangan nyong matutong tumahimik. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Alam ninyong masyado nang malakas ang boses nyo. Hindi lang sa mga misa. Sa buong bayan. Sa mga bata.
Sa mga nanay. Sa mga kaluluwang dati naming hawak. Suminghot ako at hinarap siya. Hindi ako ang nagsasalita. Siya ang naririnig nila. Ang siya na yan, ani ng lalaking nasa kaliwa, masyado nang matagal sa mga dingding ng simbahan nyo. Panahon na para umalis. Hindi siya aalis. Hindi kayo ang magpapasya. Hindi rin kayo. At bago ko pa natapos ang salita, naramdaman ko ang malamig na metal sa batok ko. Isang baril. Tahimik. Walang sigaw. Walang galit. Kalmado. Parang rehearsed. Hindi po namin balak kayong patayin, sabi ng nasa kanan. Wala pong dugo. Basta lang, wag na kayong bumalik. Tama na yung milagro-milagro. Hindi nyo alam ang gulo na pinapasok nyo. Kung hindi nyo ako papatayin, tanong ko, bakit nyo ako dinala dito? Para lang ipaalala. Iniharap nila ako, pinatayo sa harap ng tulay. Ilang metro lang ang lapad nito. Sa ilalim, ang malalim na ilog na tinatawag naming Rio Negro. Mataas ang agos. Madilim ang tubig. Walang ilaw. Walang saksi. Naramdaman kong hinubad nila ang rosaryo sa bulsa ko. Wala nang silbi to, sabi ng isa. Nagkakamali kayo, sagot ko. Mas may silbi ito ngayon kaysa dati. Tumawa ang nasa gitna. Matigas ang ulo nyo, padre. Hindi ako gumalaw. Lumapit siya sa akin. Inilapit ang bibig sa tainga ko. Chega de Rosrio, bulong niya sa wikang Banyaga. Tama na yang babae-babae nyo. Wala siyang maitutulong sa inyo ngayon. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas, pero nakatingin ako sa mga mata niya at mahina kong sinabi. Mali ka. Mahal ka pa rin niya. Tumigil siya. Parang nasapak. Sandaling katahimikan. Wala akong galit sa tinig. Wala rin akong takot. Tanging awa. Umiling siya. Tapos ka na. At bago ko pa maipikit ang mata ko ng buo, itinulak niya ako. Tumilapon ang katawan ko sa ere. Wala akong narinig kundi ang ugong ng hangin. Ang mundo ay bumagal. Ang ilaw ng buwan ay tila nawala ng liwanag. Tumingin ako pa itaas habang unti-unting bumabagsak. At sa isang segundo bago ako lumapat sa tubig, ang huling pumasok sa isip ko ay hindi ang sakit, hindi ang takot. Kundi isang tinig na pamilyar. Hindi ka patapos. At ang mundo ay nalunod sa tubig. Tumama ako sa tubig na parang salamin na binasag ng katawan ko. Walang sigaw. Walang tunog. Tanging isang malupit na yakap ng lamig. Sa unang segundo, umalsa ang katawan ko sa instant. Gusto kong lumutang. Pero ang tubig ay parang kamay na humihila pababa. Sinasakal ako ng bigat. Tumigil ang mundo. Hindi ko na maramdaman ang aking mga binti. Ang dibdib ko ay unti-unting bumibigat. Sa loob ng ilang segundo, tumigil ang paghina ko. Ang ilaw sa ibabaw ay palayo ng palayo. Pumikit ako. At sa dilim ng tubig, sa pagitan ng buhay at kamatayan, nagsimulang sumingit ang liwanag ng alaala. Isang batang lalaki, ako. Takbo ng takbo sa looban. Hawak ang munting rosaryo na ibinigay sa akin ng aking ina. Huwag mong bitawan yan kahit kailan, sabi niya. Kahit madilim, kahit masakit, kahit wala ka ng kasama. Bumalik ang imahe ng aking unang misa. Ako'y nanginginig, hindi sa kaba kundi sa takot. Panginoon, huwag mo akong hiyain. Gamitin mo ako kahit gaano pa ako kahina. At heto ako ngayon, matanda na, basang-basa, nilamon ng ilog at sa kabila ng lahat, bitbit pa rin ang dasal. Ang katawan ko ay dahan-dahang sumusuko. Ang hangin sa baga ko ay ubos na. Ang puso ko'y bumabagal. Tapos nagsimulang lumiwanag ang ilalim ng tubig. Hindi ito ordinaryong liwanag. Asul. Malambot. Parang liwanag mula sa loob ng puso. At sa gitna ng pagkalunod, nakita ko siya. Isang babae na may manto, kulay langit, nakatayo sa ilalim ng ilog, sa ilalim. Hindi siya lumulutang. Hindi siya naapektuhan ng alon. Hindi siya tinatablan ng tubig. Ang kanyang mga matay nakatingin diretsyo sa akin, hindi mayabang, hindi mapanumbat, kundi puno ng awa. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang Estua do Rosrio na ninakaw mula sa akin. Pero ngayon, hindi ito malamig na bato. Hindi ito putikang rebulto. Ito ay buhay. Ang manta ng babae ay kumikilos na parang sinasayaw ng hangin, kahit kami nasa ilalim ng ilog.
Sa likod niya ay tila mga bulaklak na lumulutang, mga kulay na hindi ko kayang pangalanan. Gusto kong magsalita. Pero wala ng hangin. Wala na ring tinig. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko siya, hindi sa tainga, kundi sa loob. Hindi pa ito ang iyong oras, Esteban. Ang pangalan ko. Alam niya. Sinabi niya na para bang matagal na kaming magkakilala. Para bang siya ang nagbinyag sa akin. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Tila may pumasok na init sa dibdib ko kahit ako'y giniginaw. Para bang binuhusan ng apoy ang puso ko. At sa gitna ng pagsuko, naramdaman ko ang muling pagtibok ng buhay. Nagliwanag ang lahat. At sa isang iglap, nawalan ako ng malay. Isang matalim na ubo ang gumising sa akin. Sunod-sunod. Parang sinasakal ako mula sa loob. Nilabas ng katawan ko ang tubig. Ramdam ko ang buhangin sa bibig, ang alat sa ilong, ang hapdi sa mata. Naramdaman ko ang lupa. Mainit. Basa. Padre. Padre. Buhay siya. Pumutok ang tunog sa tenga ko, at sa unti-unting pagbukas ng mga mata ko, nakita ko ang dalawang lalaking nakatayo sa itaas ko. Isa ay matangkad, payat, may bigote. Ang isa ay mas bata, mukhang bangkero. Ako si Gilberto, padre, sabi ng matangkad. Ito si Nino. Nasa bangka kami. Nasa kabilang pampang. Nang makita naming may liwanag sa tubig. Liwanag, tanong ni Nino, halos hindi makapaniwala. Hindi to flashlight, padre. Hindi to ilaw sa post. Yung tubig parang asul na apoy. Hindi ako agad nakasagot. Tumayo ako ng dahan-dahan, nanginginig ang tuhod. Inalalayan nila ako. Sa gilid ng pampang, nandoon ang maliit na bangka. May mga lambat. May mga isda. At sa loob ng bangka ang rosaryo. Basang-basa. Pero hinila ka namin, padre, sabi ni Gilberto. Akala ko patay ka na. Pero may biglang init na sumiklab sa paligid. At nung nahila ka namin, may amoy ng bulaklak. Napatingin ako sa rosaryo. Kinuha ko ito at halos di ko maramdaman ang lamig ng bakal. Mainit ito. Buhay. Nagdasal ako, pabulong, habang nanginginig ang mga labi ko, salamat. Salamat. Padre, tanong ni Nino, ano pong nangyari sa inyo? Tumingin ako sa kanila. Hindi ko alam kung sasabihin ko ang totoo. May nagsabi sa akin, sabi ko, na hindi pa ako tapos. Tahimik sila. Padre, dagdag ni Gilberto, may mga lalaking nagmamadaling umalis. Galing sa tulay. Di ko nakita mukha nila pero parang may tinatakasan. Hindi ko na tinanong pa. Alam ko kung sino. Nagpasya silang ihatid ako sa bayan. Habang nasa bangka kami, habang pinapadyak ang maliit na motor, hindi nila nagsalita ng kahit ano. Tanging ang alon lang ng tubig ang maririnig, parang dasal na binubulong ng ilog pabalik sa langit. At habang papalapit kami sa lupa, alam kong hindi na ako ang dating pari na lumabas ng simbahan kagabi. Ako ay itinapon bilang isang saksi at ibinalik bilang mensahero. Pagdating sa parokya, nandoon si Miguel. Sa sandaling nakita niya akong buhay, tumakbo siya't niyakap ako ng buong lakas, kahit basang-basa ako, kahit amoy ilog pa. Akala ko, bulong niya. Padre, akala ko wala na kayo. Umiti ako kahit masakit. Buhay pa ako, anak. Pumasok ako sa simbahan. Walang tao. Tahimik. Pero sa loob, ang kandilang naiwan ko kagabi nakaapoy pa rin. Lumapit ako sa estatwa ng rosaryo. Tumigil ako. Hindi ako agad lumuhod. Tumingin ako sa kanyang mukha. Para bang siya'y nakangiti, ngunit hindi sa akin. Parang sa kung sino man ang sumusunod mula sa dilim. Walang sinabi ang mga labi ko, pero ang puso ko'y umaapaw. Hindi lahat ng milagro ay dramatiko. Hindi lahat ay malakas. Pero kapag ang dasal mo'y sinagot sa gitna ng tubig, wala kang ibang masasabi kundi, ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Sa mga sumunod na araw, lumaganap ang balita. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang mga tao ang nagkwento. Si Padre Esteban. Hinulog sa ilog. Buhay. Sabi nila, nakita raw siya ng dalawang mangingisda. May ilaw daw sa tubig. Walang sugat. Walang bali. Parang yakap lang ng langit. May ilan na hindi naniwala. Natural yon. May nagsabing baka sinadya ko raw para magpasikat.
May ilang nagsabing tsismis lang. Pero alam ng puso ko ang totoo. At may isa pang alam ako, hindi ito ang dulo. Ang himala ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng hindi na naniniwala. Para sa lahat ng halos sumuko. Para sa mga lalaking nagtulak sa akin na sa kabila ng lahat. Mahal pa rin. Hindi pa ito ang dulo. Hindi pa ako tapos magsalita, Padre, hindi kayo dapat buhay pa. Iyon ang unang sinabi sa akin ng doktor nang imulat ko ang mga mata ko. Ang ilaw sa kisam ay maputi, malamig at nakakabulag. Amoy alkohol ang paligid at ang tunog ng monitor sa tabi ko'y tila metronomong bumibilang ng mga segundo bago muling gumuho ang mundo. Pero hindi ito gumuho. Hindi na yon. Anong araw na? Mahinang tanong ko. Martes po, Padre, sagot ng nurse na babae sa gilid ko. 2 araw na kayong tulog. 2 araw. Bumalik sa akin ang lahat sa isang iglap. Ang tulay. Ang baril. Ang tinig. Ang liwanag. Ang babae sa ilalim ng tubig. Tumayo ang balahibo ko. Pero ang katawan ko'y parang mas magaan. Wala akong iniinda. Wala akong sakit. Parang natulog lang ako ng mahimbing bagamat alam kong halos hindi na ako dapat nagising. Pumasok ang doktor. Si E.A. Santino, matagal ko na siyang kilala. Hindi siya mapaniwalain pero hindi rin siya mapagmataas. May respeto siya sa simbahan pero hindi siya tipong tatawag ng pari kapag may multo. Padre, bati niya habang tinitingnan ang chart. Walang bali. Walang laslas. Walang tubig sa baga. Sa totoo lang parang hindi ka nahulog sa tulay. Pero nahulog ako, sagot ko, mahinang ngiti sa labi. Alam namin, sagot niya. Nakita ka ng 2 mangingisda. Sabi nila, nalunod ka na. Pero tumingin siya sa akin, diretsyo sa mata. Padre, hindi ko maipaliwanag. Hindi namin kaya ipaliwanag. Tahimik akong nakatingin sa kisam. Minsan, Dots, sabi ko, hindi kailangan ng paliwanag. Kailangan lang ng panibagong tanong. Ilang oras matapos kong magising, dumating si Miguel. Namumugto ang mga mata. Parang hindi natulog ng 2 araw. Niyakap niya ako agad, mahigpit, para bang takot pa rin siyang mawala ako sa paningin niya. Padre, garalgal ang boses niya, akala ko tapos na ang lahat. Huwag kang iyak, biro ko, baka isipin ng mga nurse ay ako ang umiiyak. Tumawa siya, pero tumulo pa rin ang luha niya. Akala ko hindi na kayo babalik. Ninisyan ko siya. Hindi ako bumalik para sa sarili ko. Para saan? Para sa inyo. Para sa kanila. Para sa kanya. Tahimik si Miguel. Tumayo siya sa tabi ng kama ko. Tinitigan niya ako na parang may gustong itanong pero natatakot. Padre, mahina niyang sabi, totoo ba yung sinasabi nila? Ano? Yung liwanag. Yung babae. Yung rosaryo. Hindi ako agad sumagot. Umupo ako ng dahan-dahan. Ramdam ko pa rin ang init sa palad ko mula sa huling pagkakataong hawak ko ang rosaryo sa ilalim ng tubig. Totoo, sabi ko. Totoo ang lahat. Padre, sino siya? Napatingin ako sa labas ng bintana. Doon, sa dulo ng ulap, may sinag ng araw na tila bumabalang para sa akin. Hindi ko siya kailangang pangalanan, sabi ko. Pero mahal niya tayo. At hindi siya umaalis kahit tayong lahat ay tumalikod na. Mabilis kumalat ang balita sa bayan. Sa umpisa, mga bulungan lang, buhay si Padre Esteban. Milagro. May liwanag daw sa tubig. Sumunod, ang mga kwento, hinawakan daw siya ng babae sa ilalim ng ilog. May rosaryong kumikinang. Hindi siya nasaktan kahit galing sa tulay. At sa loob ng 3 araw, nagsimula nang dumagsa ang mga tao sa ospital. Isang lola mula sa kabilang baryo ang dumalaw, bitbit ang rosaryong may punit na tali. Padre, sabi niya, pakiusap hawakan mo to, baka gumaling ang apo ko. Isang lalaki, lasing pa ang amoy, lumuhod sa gilid ng kama. Patawad, Padre. Matagal na akong hindi naniniwala. Pero nung nabalitaan kong buhay ka pa parang may kumislot sa puso ko. Ang hallway ng ospital ay tila naging kapilya. May mga nagdarasal sa pasilyo. May mga nag-aalay ng bulaklak. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ako, hindi bilang bida, kundi bilang paalala, may nangyayaring hindi maipaliwanag at ito ay totoo. Pero hindi lahat ay natuwa.
Isang hapon, habang nagpapahinga ako, pumasok si Ia Santino. Nakakunot noo. Padre, may ilang pulis na nagtanong kanina. Tungkol saan? Tungkol sa nangyari sa tulay. May witness daw na nagsasabing may 3 lalaking nakita roon, sumakay sa itim na kotse pagkatapos ng pangyayari. Hindi ako nagsalita. May hinala na kilala niyo sila. Hindi ko sila kilala sa pangalan, sagot ko, pero alam ko kung sino sila. Gusto niyong magsampa ng kaso? Umiling ako. Hindi ito tungkol sa ganti, Dulce. Ito'y tungkol sa pagbabalik. At hindi sila babalik kung ikukulong ko sila. Dumating ang linggo. Sa unang pagkakataon, pinayagan ako ng doktor na bumaba sa chapel ng ospital. May maliit na misa roon tuwing linggo para sa mga pasyente at staff. Sa araw na yon, halos hindi na magkasya ang tao sa loob. Tumayo ako sa harap ng altar, hawak ang rosaryo. Walang papel. Walang sermon. Tanging puso. Alam ko, panimula ko, na marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ako pa ang nabuhay. Tahimik ang lahat. Isang matandang lalaki sa likod ay umubo, ngunit agad ding natahimik. Lahat ay nakikinig. Ang sagot ko ay hindi dahil sa swerte. Hindi dahil sa lakas. Ako'y iniligtas hindi para mabuhay. Iniligtas ako dahil may kailangang marinig. Lumingon ako sa mga mukha. May luha. May galit. May takot. May panalangin. Lahat ay may tanong. Ang milagro ay hindi gantimpala. Isa itong paalala. Kapag may inililigtas, may ipinapadala. Kaya ito ang tanong na gusto kong ibalik sa inyo. Nilingon ko ang krusipiyo sa likod ko at saka bumalik ang tingin sa kanila. Handa na ba tayong makinig? Walang sumagot. Pero ramdam kong ang katahimikan ay hindi kawalan. Isa itong pagtanggap. Isa itong paghahanda. Sa labas ng chapel may paparating. Isang lalaki nakaitim. Hindi pumasok. Pero tumigil sa pintuan at tumingin sa akin. Siya yon. Isa sa mga tumulak sa akin. Hindi ako kinibo. Hindi rin ako kinabahan. Tumingin siya saglit at saka tumalikod. At sa mismong sandaling iyon, alam kong may natablan. Ang milagro, minsan, ay hindi paggaling. Minsan, ito'y isang tanong na pinalakas ng pag-ibig. Hindi pa tapos ang kwento. Ang pagsalba ay simula lang. At kung may tinig na bumangon mula sa ilalim ng tubig, baka hindi ito para lang iligtas ako. Baka ito'y panawagan na sa wakas, dapat ko nang ipasa ang mensahe. Bumalik ako sa parkya 1 linggo matapos akong ma-discharge mula sa ospital. Bitbit ko ang parehong rosaryo, ang parehong pananampalataya, pero hindi na ako ang parehong pari. Habang papalapit ako, nakita ko agad ang dami ng tao sa labas ng simbahan. May mga batang naglalaro, may matatandang nakaupo sa lilim, may mga kabataang hawak ang rosaryo, para bang lahat sila'y may hinihintay. Ako. Pero hindi dahil sa akin. Dahil sa mensaheng dala ko. Sa pintuan ng simbahan, may isang matandang lalaki ang nakatayo, tahimik pero alerto. Tinitigan niya ako ng diretsyo, tapos ngumiti ng banayad, parang matagal niya na akong kilala. Yumuko siya ng bahagya at binuksan ang pinto. Nasa loob pa lang ako ng pasilyo, ramdam ko na agad ang bigat ng katahimikan. Walang organo. Walang kanta. Walang mikropono. Pero punong-puno ang simbahan. Hindi linggo. Hindi pista. Walang anunsyo. At wala ring sermon sa papel. Tumayo ako sa harap ng altar. Tiningnan ko ang estatwa ng rosaryo sa gilid ng dambana. Pareho pa rin ang tingin niya, matahimik, malalim, mapagmasid. Pero ngayon, tila mas mararamdaman mo ang kanyang presensya. Hindi lang siya bato. Hindi na. Hindi ko alam kung bakit kayo narito, panimula ko, boses kong basag pero buo. Siguro gusto ninyong marinig ang kwento ng isang matandang pari na muntik nang mamatay. O siguro gusto ninyong maniwala na may milagro pa ring nangyayari. O baka gusto ninyong malaman kung ano talaga ang nangyari sa ilalim ng tubig. Tahimik ang lahat. May ilang lumuluha na. Wala pa akong sinasabi. Hindi ko kayo pipilitin maniwala. Hindi ako narito para kumbinsihin ang sinuman. Pero kung makakatulong sa inyo ang katotohanan, kung makakabigat sa puso nyo ang hindi ko ito ibahagi kung gayon, pakinggan nyo. Humina ako ng malalim. Nang ako'y itinulak mula sa tulay, alam kong katapusan ko na.
Walang sumalo sa akin. Walang sumigaw. Walang tumulong. Pero sa gitna ng kadiliman may liwanag. May mga ulo ang dahan-dahang tumango. May batang babae sa pangatlong row ang napahawak sa dibdib niya. Nakita ko siya. Isang babae. May manta. Kumikislap. Hawak niya ang rosaryo. Hindi siya nagsalita. Pero narinig ko siya. Ang tinig niya ay hindi malakas pero malinaw. Sabi niya, hindi pa ito ang iyong oras. At doon ko naintindihan, ang milagro ay hindi lang pangkaligtasan. Ito'y panawagan. Lumapit ako sa unahan ng altar, halos nasa gitna na ako ng tao. Walang humarang. Lahat nakatingin. Ang panawagan ay hindi para sa akin lang. Isa itong tawag para sa ating lahat. Lalo na sa mga nawala na. Lalo na sa mga hindi naniniwala. Lalo na sa mga umalis pero gustong bumalik. Isang babae sa kanan ko ang napahikbi. Isang lalaki sa likod ay lumuhod kahit walang nagsabi. Hindi ako importante. Hindi rin ang kwento ko. Ang importante ay kung ano ang sinasabi ng kwentong ito sa inyo. Sapagkat kung narito kayo ngayon ibig sabihin may dahilan. Tahimik. Mabigat. Pero walang kasalanang hindi kayang patawarin. Walang pusong hindi kayang hipuin. At walang sinuman ang napakalayo para hindi na mahanap. Bumalik ako sa altar. Tumayo ako sa harap ng estatwa. Hinawakan ko ang basang rosaryo mula sa ilog, ngayon ay tuyo, pero may kakaibang ningning. At kung ikaw ay isa sa mga nagtulak sa akin, kung ikaw ay isa sa mga nanahimik habang may gumagawa ng masama o isa sa mga nawalan ng paniniwala. Huminto ako. Naramdaman ko siya. Alam mong ikaw ang tinutukoy ko. Sa may pinakadulong upuan, may isang lalaki. Nakayuko. Nakaitim. Malaking katawan. Magaspang ang kamay. Hindi siya gumagalaw. Nilapitan ko siya. Hindi ko siya kilala sa pangalan, pero kilala siya ng puso ko. Nang malapit na ako, bigla siyang lumuhod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Padre Rin. Iyon lang ang nasabi niya. At tuluyang bumagsak ang luha sa mata niya. Hinawakan ko ang ulo niya, marahan. Hindi ako ang hinihingan mo ng tawad, sabi ko. Pero pinapapunta ka niya para malaman mong tanggap ka pa rin. Hindi ko na kaya, sabi niya. Hindi ako makatulog. Hindi ako makatingin sa anak ko. Sa asawa ko. Sa sarili ko. Akala ko kapag itinulak kita, matatapos ang lahat. Pero mas nagsimula pa lang pala. Alam niya, sagot ko. At pinatawad ka na. Bumulong siya habang hawak ang rosaryo. Bakit pa niya ako mahal? Dahil hindi mo pa nakikita kung sino ka sa kanya. Umiyak siya. Hindi pilit. Hindi para sa eksena. Totoo. Buong puso. Tumayo ako. Tinulungan ko siyang makatayo. Ang mga tao'y walang kumikibo. Pero ramdam ko ang simbahan ay humihinga. May nangyayari. May umuusbong. Wala nang balikan sa dati, sabi ko. Kasi hindi tayo tinatawag para bumalik. Tinatawag tayong lumago. Humarap ako sa lahat. Simula ngayon, hindi na ako ang tinig ng milagro. Kayo na. Kayo ang magsasabi. Kayo ang magiging liwanag. Isang binatang lalaki ang tumayo. Padre, pwede po ba akong tumulong sa simbahan? Isang dalagita ang nagsalita, nanginginig ang boses. Gusto ko pong matutong magdasal ng rosaryo. Wala po kaming rosaryo sa bahay. Isang lolo ang tumayo. Matagal ko nang iniwan ang simbahan. Pero ngayon, parang gusto kong bumalik. Umiti ako. Wala nang gusto lang. Panahon na para gawin ito. Ang simbahan ay napuno ng dasal. Walang chore. Walang banda. Pero ang bawat tinig ay totoo. Walang practice, pero sabay-sabay ang tibok ng damdamin. Naramdaman kong nabawasan ang bigat sa balikat ko. At sa wakas, sa matagal na panahon, hindi na ako nag-iisa. Pero alam kong hindi pa ito ang dulo. Sa likod ng altar, may liwanag. Sa labas ng simbahan, may mga matang nanonood pa rin. May mga kaluluwang hindi pa handang bumalik. At may mga tinig pa rin sa dilim na gustong patahimikin ang panibagong apoy na ito. Isang himala ang nagsimula ng lahat. Pero isang desisyon ang magtatapos ng takot. Hindi pa tapos ang kwento nila.
Hindi pa tapos ang kwento natin. Padre, kailangan niyo pong ikwento to sa ibang lugar. Hindi lang sa amin. Isang matandang babae ang nagsabi sa akin noon, habang nasa labas kami ng simbahan, 3 araw matapos lumuhod sa harap ko ang lalaking minsang nagtulak sa akin mula sa tulay. Nakaupo siya sa isang lumang upuan, may hawak na rosaryong may tali na halos kupas na sa kakahaplos. Tulad ng ginawa niyong liwanag dito, sabi niya, baka po may iba pang lugar na naghihintay rin. Tahimik lang akong tumango. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong tugon ang nararapat. Wala akong planong gawing kwento ang himala. Hindi ito kwentong pang-tour. Hindi ito mensaheng gustong mapansin. Pero nagsimula ang pag-agos. Sa mga susunod na linggo, unti-unti, araw-araw, may mga taong dumarating sa parkya na hindi taga rito. May mga bitbit na rosaryo. May mga galing sa bundok. May mga pumasok sa simbahan diretsyo galing sa terminal. Isa-isa silang lumalapit, walang siguradong tanong, pero may malinaw na hinahanap. Padre, ito po ba ang simbahan kung saan may nagliwanag sa tubig? Padre, totoo po ba yung rosaryo? Yung babaeng may manta? Padre, pwede ko po ba siyang kausapin kahit hindi ko siya kilala? Hindi ako tagapamahagi ng himala. Hindi ako tagapamahagi ng awa. Pero nakita ko kung paano gumalaw ang puso ng mga tao, at alam kong ako'y tinatawag para magsalita, hindi tungkol sa sarili ko, kundi tungkol sa kanya. Ang liwanag ng ilalim ng tubig ay hindi para ako'y maging sentro. Ito ay paalala na kahit sinong nalulunod, kahit sinong nagkamali, kahit sinong itinulak pababa ay maaaring sagipin. Kaya nagsimula akong tumanggap ng imbitasyon. Una ay isang maliit na chapel sa kabilang bayan. Humigit kumulang 50 tao ang dumalo. Umuulan noon. Hindi ako nagsalita mula sa altar, kundi sa gitna ng mga tao, nakaupo sa lumang bangko. Sasabihin ko lang sa inyo ang totoo, panimula ko. At kung makakatulong ito sa panalangin nyo, sa Diyos kayo magpasalamat, hindi sa akin. Sa bawat lugar na pinupuntahan ko, pare-pareho ang mensahe, huwag ninyo akong tingnan. Tingnan ninyo ang rosaryo. May iyak. May tahimik. May pilit na ngiti. May lumalapit para magpakumpisal matapos ang 10 taon. May isang lalaki sa Nueva Castilla na sumigaw sa gitna ng misa, ayoko na sa droga. Patawad. Hindi ako kailanman humiling na sundan ako. Hindi ako nag-anyaya. Pero ang mga tao ay dumarating, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa isang panibagong pag-asa. Ang parkya natin ay naging tahanan ng mga tanong. Nagsimula silang maglakad mula sa kalapit na probinsya. Iba ay galing pa sa lungsod. May isang pamilya na naglakad ng 3 araw para lamang makaupo sa harap ng estatwa ng rosaryo. Minsan, tinanong ako ng isang batang lalaki, Padre, ano pong amoy ng liwanag? Hindi ko nasagot. Pero sa dami ng nagtatanong, sa dami ng lumuluha, sa dami ng mga pusong binubuksan muli, may isang bagay akong sinimulang maramdaman. Pagod. Hindi pagod na pisikal lang. May bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Tuwing magpapahinga ako sa hapon, tila lumalalim ang buntong hininga. Parang may kumikirot sa loob. Parang unti-unti may hinahanda. Isang gabi, habang nagdarasal mag-isa sa harap ng estatwa, bigla kong napatigil. Hindi ako hinihingal. Pero parang naubusan ako. Hinawakan ko ang rosaryo. Pinikit ko ang mga mata. At kung ito'y simula na ng huling yugto, bigyan mo ako ng lakas para matapos ito. Kinabukasan, dumating si Miguel. May dala siyang listahan ng mga bagong imbitasyon. Padre, gusto po kayong imbitahan sa San Gregorio. Tapos may mensahe rin mula sa Davao. At isang radio station po ang gustong i-record ang kwento nyo. Tumingin ako sa kanya. Mahaba na ang buhok niya ngayon. Lumalim ang mata. Pero mas tumibay din ang pananalig. Hindi ko na kayang puntahan lahat, sagot ko. Pero kaya pa natin silang kausapin dito. Gusto niyong mag-organisa tayo ng araw para lang sa mga peregrino? Hindi, sagot ko. Gusto kong magsalita ako ng minsan pa. Isang beses. Buo. Para sa lahat. Para kahit anong mangyari pagkatapos, alam ng mga tao ang totoo. Tumango si Miguel pero may lungkot sa kanyang mata. Padre, bakit parang Umiti ako. Pakiramdam ko lang. Wala pa akong sinasabi. Pero may nararamdaman kayo. May kailangan pa akong sabihin. Isang bagay. At iyon ang pinakamahalaga.
Alin po? Hindi ko pa alam ang sagot. Pero alam kong darating ang sandali na malalaman ko. Sa gabing yon, habang nakaupo ako sa gilid ng simbahan, may dumating na babae. Hindi siya nagsalita agad. Nakatayo lang siya sa likod ng estatwa, parang hinihintay na mapansin. Nilapitan ko siya. Padre, bulong niya, ako po yung anak ng lalaking nagbalik noong 1 linggo. Tumango ako. Inabot niya ang kamay ko. Hindi ko siya kilala noon. Wala siyang ginagawa kundi sigaw at suntok. Pero simula nung lumuhod siya rito, nagbago siya. Salamat sa Diyos, sagot ko. Gusto ko lang pong sabihin kung anuman ang sinabi sa kanya noong gabing yon, salamat po. Kasi binago rin niya kami. Tumalikod siya at lumakad paalis. Iniwan niya akong may buo ng sagot. Hindi ang himala ang mahalaga. Ang mahalaga kung sino ang binabago ng himala. At bago matapos ang gabi, alam ko na ang huling mensahe na kailangang marinig ng mundo. Hindi ito sermon. Hindi ito leksyon. Isa itong paalala. Kung ito na ang huli kong misa, sana ito ang pinakamahalaga. Ang mga salitang ito ang una kong sinabi sa harap ng dambana sa araw ng anibersaryo ng milagro. Mainit ang araw. Walang bakanteng upuan. Ang ilan ay nakatayo na sa likod, ang iba ay nasa labas, nakikinig sa pamamagitan ng speaker na inilagay ng mga kabataan. Hindi ko alam kung ilang libo ang naroon. Pero bawat mukha, bawat peres ng mata, ay tila naghintay ng buong taon para sa gabing ito. Iisa ang dahilan. Hindi ang kwento ko. Kundi ang paalala na ang himala ay hindi tungkol sa ilaw sa ilalim ng tubig. Ito'y tungkol sa liwanag sa puso ng tao kapag natutunan niyang maniwala muli. Tumayo ako sa harap ng altar. Wala akong script. Wala ring papel. Hawak ko lang ang parehong rosaryo na binuhay ang pananampalataya ko, at sa palad ko, ramdam ko ang bigat ng bawat dasal na ipinagkatiwala sa akin. 1 taon na ang lumipas. 1 taon mula noong ako'y itinulak mula sa tulay. 1 taon mula nang malunod ako sa ilog na yon. At 1 taon na rin mula nang marinig ko ang tinig na nagsabi, hindi pa ito ang iyong oras. Tahimik ang lahat. Kahit ang mga bata ay hindi umiimik. Hindi ko na ulitin ang himala. Alam nyo na. Narinig nyo na. Ang importante ngayon ay hindi kung ano ang nangyari sa akin, kundi kung ano ang nangyayari sa inyo. Huminga ako ng malalim. Alam kong may mga narito ngayon na may dalang galit. O sama ng loob. O kasalanang pilit tinatakpan. Pero kung may natutunan ako sa ilog na yon, ito lang, mas malaki ang kapatawaran kaysa sa kasalanan. Mas malalim ang awa kaysa sa sugat. Mas malakas ang pag-ibig kaysa sa galit. Tumingin ako sa kanang bahagi ng simbahan. Naroon siya, si Roll. Isa sa mga lalaking nagtulak sa akin. Ngayon ay nakasuot ng puting polo, may hawak na maliit na rosaryo, at sa mata niya ay may tahimik na pananalig. May isang lalaki, patuloy ko, na minsan ay pinili ang kadiliman. Pero ngayon, narito siya, hindi para magtago, kundi para tumulong magliwanag. Walang palakpak. Walang sigawan. Pero ilang tao ang napaiyak. Hindi lahat ng kwento ay nagsisimula sa simbahan. Minsan, sa bilangguan. Minsan, sa tulay. Minsan, sa ilalim ng tubig. Pero kahit saan pa magsimula, may lugar pa rin sa liwanag. Nilingon ko ang estatwa ng rosaryo. Nakatayo pa rin siya sa gilid ng altar, tulad ng dati. Tahimik. Mapagmatsyag. Parang ina na nagbabantay sa mga anak na unti-unting bumabalik. Sa bawat pag-ikot ng rosaryo, sabi ko, isang paalala ang bumabalik, mahal ka niya. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil malinis ka. Kundi dahil kahit ano pa ang nagawa mo, anak ka pa rin. Tumigil ako saglit. Ramdam kong may gumalaw sa dibdib ko. Hindi ito sakit. Isa itong kapayapaan. Tumingin ako sa mga tao. Naroon si Miguel, ngayon ay isa ng ganap na seminarista. Nasa tabi niya ang isang batang dating lulong sa bisyo, ngayon ay nagsisilbi na bilang tagapagbasa sa simbahan. Naroon ang mga nanay, mga tatay, mga lola, mga binatilyo, bawat isa may kwento ng pagbabalik. At habang ako'y humihinga pa, bulong ko, ipagpapatuloy ko ang kwento ng ginawa niya. Nagsimula na ang dasal ng rosaryo. Una, pabulong. Tapos sabay-sabay. Ang tunog ng daan-daang tao na nananalangin sa iisang ritmo ay parang alon ng ilog pero hindi mapanira. Nakakapagpagaling.
Ama namin ni. Nagagalak akong pinili mo akong magsalita para sa'yo, sabi ko sa loob-loob ko. Hindi ako naging perpekto. Pero hindi mo ako iniwan. Nilingon ko ang langit. Ang bubong ng simbahan ay salamin at sa taas nito'y kita ang mga bituin. Salamat, bulong ko. Pumikit ako. Nakangiti. Tahimik. Mapayapa. Kung ito na ang huli kong misa, alam kong sinabi ko ang dapat. At higit pa. Kung may natutunan ako, ito lang. Kung ikaw man ay nasa ilalim ng ilog ngayon, kung anuman ang pangalan ng ilog na yan sa buhay mo, tandaan mong may isa pa ring nandoon sa ilalim kasama mo. Huwag kang bibitaw. Hawakan mong mahigpit. Manalangin ka. At kung kaya mo, ibahagi mo ang kwentong ito sa sinumang higit na nangangailangan ng pag-asa ngayon. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.